O, kumusta kayo guys? Welcome kayo sa aking YouTube channel. At ito yung comment na sasagutin natin. Okay? So, self-estimate po sana ako 6 meter by 13 meters na boarding house. 2-story, 4 na kwarto sa baba at 4 din sa taas. Full concrete po. Salamat boss at more power. So, nagpaplano siya na magpatayo ng boarding house. Ang area is 6 meter by 13 meters. Okay? So, estimate natin to kung magkano ang kailangan mong budget hanggang plastering hanggang sa trusses at roofing mo, hanggang mga pinto at mga bintana. Hanggang doon yung estimate natin. Okay? Floor area per level, 6 meter by 13 meters, 78 square meter. Ibig sabihin, yung dalawang palapag is 156 square meter. Okay? 6 meter by 13 meter boarding house. Okay, ito yung recommended column layout at safe na safe ito para sa uh, ganito kalaking boarding house. Okay? Ang agwat ng mga poste mo dito sa side na 6 meter is 3 meter. At dito naman sa side ng 13 meter, pwede ang agwat ng poste mo dyan is 3.25 meter. Okay? Standard yan ang mga agwat ng poste natin. Okay? Hindi yan ganun kalayuan. Okay? So, ang bilang ng poste mo, so 15 yan. 15 na poste ang kailangan mo dyan. 3 times 5, o 15. Okay? Tuloy-tuloy ang column natin magmula pundasyon hanggang doon sa pinakabiga sa second floor. Okay? Lagyan din natin to ng isolated footing at ang suggested na column size natin, okay, is 25 cm by 25 cm. Gagamit tayo ng 8 pieces na 12 mm na main bar. Okay, ang stirrup natin, pwede tayo dito gumamit ng 9 mm or 10 mm. Okay, so 9 mm lang ang nilagay ko dito. At ang magiging size naman ng pundasyon ng mga poste natin, tinatawag na column footing is 1 meter by 1 meter. At bubuhusan natin siya ng kapal na 40 cm o 0.40 meter. Ang gagamitin din natin na puting na bakal is 12 mm. Spacing natin is 15 cm or 150 mm ang spacing natin. Okay? So ito yung mga kasama sa estimate natin: footing, column, beam, slab, CHB wall, mga hollow block, okay? Roof framing, long span roofing, exterior and interior plastering, basic steel door, ganun din aluminum sliding window. Okay, so ayan. So ito yung estimate natin guys. Pwede nyo i-take note pero andyan naman nakasulat naman. Ito yung rough breakdown. Okay. Ang sa structural natin, concrete plus rebar, ang estimate natin dyan is 800,000 to 950,000. Okay? Sa CHB walling natin, lahat ng related sa wall, siyempre kasama na yung mga bakal dyan, is 180,000 to 230,000. Sa roofing natin, sa trusses at roofing natin, kailangan natin ng budget dyan na 230,000 to 300,000. Sa plastering natin, 150,000 to 190,000. Sa door and windows natin is 140,000 to 190,000. Ang labor natin dito is 250 to 300,000. Okay. So, kung kunin natin ang total nito, tumatakbo yan, pumapatak yan ng 1.7 million to 1.9 million. Okay? So, updated tayo dito sa estimate natin. Ngayong 2026 to na estimate natin. So, pag per square meter natin to, level 1 and level 2, 156 square meter,
Ang magiging range nito per square meter is 12,000 to 13,000 per square meter. So yan ang magiging range niyan. Pwede mong subukan yan i-times 156 square meter times 12,000. So yan, lalabas yung rough estimate natin sa pinaplano mong ipatayo na 6 meter by 13 meter na boarding house. So, ayan, nabigyan kita ng idea. So, ang mga hindi kasama dyan, so malaki-laki pang budget ang kailanganin mo nito kasi para dito sa mga hindi kasama sa estimate natin. Okay? Sa tiles, hindi pa kasama yan. Ceiling, pintura, electrical wiring, hindi pa kasama. Mga plumbing fixture, ganun din yung CR finishing, hindi kasama doon. So, siguro maglalaan ka pa siguro ng mga 30 to 40 percent. Okay? So, kung mayroon ka ng kwan dyan, mayroon ka ng 2 million, pwede mo na yung umpisan. Sigurado tapos na yan. Magmula pundasyon hanggang sa bubong mo, tapos na yan. So, pwede mo na nga yung paunti-untiin. Okay? Kung magkaroon ka ng budget, pwede mo na paunti-untiin. Importante, nakatayo na yung building mo. Hindi na nababasa ng ulan yung building mo kasi meron na siyang bubong, may plastering na rin, matibay na rin siya. Okay? Hindi na yan kahit ilang taon pa yan, ilang taon pang nakatiwangwang dyan dahil nakapalitada na siya, may bubong na siya, wala nang problema yan. Hindi tulad ng mga nagpapatayo, patayo nila yung structure, hindi binubungan. Paglipas ng mga 2 taon, nagkapira uli sila, hindi nagagaganong katibay kasi nababad na sa init at ulan yung mga structure nila. So ito, safe na to. So kung may 2 million ka, pwede na dyan sa 156 square meter mo per level na boarding house. Okay? Pwede mo na nga yung paupahan eh. Tapos, unahin mo lang tiles dyan, yung mga kwarto, tapos yung CR mo, paupahan mo, tapos tupalo na lang yung iba tulad ng mga pintura. Yan. Kung makaipon ka na ng renta. Okay? So, yan. Kunting advice lang naman yan. So, ayan guys, kung mayroon kayong katanungan, comment lang kayo. Kung nagustuhan yung video natin, paki-like na rin. At subscribe nyo na rin para mas updated kayo kung mayroong bago akong video. At malay nyo yung comment nyo na yung sasagutin ko sa sunod ko na video. Okay, tumatanggap din ako guys ng konting tulong via Super Thanks. Pindutin nyo lang yung thanks sa baba, makaka-donate kayo sa akin dyan. I-guide kayo niyan kung paano kayo magka-donate sa akin. So, subukan nyo guys. Okay? At pinapasalamatan ko yan.